kabilang ang DF-21 na inilabas noong 1991 at ang DF-26 na inilabas lamang ng ilang taon bago ang pagtuklas ng base. Ang DF-26 na madalas bansagan ng mga kritiko ng China bilang carrier killer ay isa sa mga pinakamahalagang asset ng People's Liberation Army Rocket Force o PLARF Arsenal. Maaari din nila itong gamitin para atakihin ang parehong mga target na nakabatay sa lupa at mga sasakyang pandagat. Gayunpaman, ang accuracy data ng missile ay nananatiling hindi malinaw. Sa sinabi Anyway, mga utol, kahit naman aminin natin o hindi, di ba? Etong nangyayari ngayon sa kapaligiran o sa mundo, yung halos buong mundo, iuulitin ko lamang, ay naghahanda para sa napipintong gera. At feeling ko, duda lang ako, ito'y teorya ko lamang, feeling ko, alam na ng mga world leaders, yung matataas sa tao sa lipunan, na kung kailan magsisimula ito. Ito'y parang inevitable, parang nakakasana kung kailan mangyayari. So, 'di ba, pinredict nitong ng isang director ng CIA, pero na siyang pinabulaanan ng mundo. Pinredict ng director ng CIA ng United States of America na 2027 daw di umano aatakihin o i-invade na ng China ang Taiwan. Bakit daw 2027? Kasi daw yun yung panahon o yung taon na handa na ang China para dumigma. At yun ang nakakatakot doon, mga utol. Pero mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. malamang yung iba sa inyo ay nabalitaan na to o narinig, mga utol. Pero eto ang tanong, naghahanda na nga ba ang China para atakihin ang mga aircraft carrier ng Amerika? Yan ang ating aalamin mula kay Maharlika TV. Mga utol, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video at mamaya i-check natin ang mga article tungkol dito, mga utol, kung anong katotohanan sa likod nito. Okay, game na, mga utol. Maharlika TV. Taong 2021, isang nakakagulat na imahe ng satellite ang nakuha sa gitna ng disyerto sa may hilaga ng China. Sa pagitan ng napakalawak na buhangin, isang larawan ang bumungad na kawangis ng isang aircraft carrier at iba pang mga barkong pandigma ng Amerika. Ang mga peking barkong pandigmang ito ay pinaniniwala ang ginagamit ng China upang subukan ang kanilang bagong sandata, ang DF-21 missile na tinatawag ding carrier killer. Isa itong anti-ship ballistic missile na dinisenyo upang lipulin ang mga aircraft carrier ng US Navy. Noong ikapito ng Nobyembre taong 2021, nagkaroon ng kakaibang anunsyo ang United States Naval Institute. Ayon sa satellite imagery company ng Maxar, kita sa mismong mga larawan na ang militar ng China ay tagumpay na nakagawa ng mga replika ng mga barkong pandigma ng US sa gitna ito ng disyerto ng Xinjiang sa China. Ang naturang mga larawan ay nakolekta ng pribadong kumpanya ng Amerika noong huling bahagi ng October 2021, kung saan makikita ang isang eksaktong sukat ng United States Navy carrier, kabilang ang dalawa pang Arleigh Burke class destroyer vessel. Bagaman hindi ganoon kadetalyado ang naturang MAC carrier, wala itong mga armamento at makikita na mayroon lamang itong flat surface at hindi gawa sa isang metal. Gayunpaman, makikilala ito bilang isang carrier dahil sa kanyang hugis at figura. Walang impact point na nakikita sa mga larawan, ngunit ang mga kakaibang MAC vessel na nakatayo sa disyerto ay pinaniniwala ang gagamitin para sa missile target practice. Kasama sa mga nakuhang larawan ang isang sistema ng release na mayroong 20 talampakang haba at makikita rito ang isang barko na pinaniniwalaan ng mga eksperto na gagamitin bilang peking target. Ang mga missile ay karaniwang sinusubukan ng militar sa mga malalayong lugar tulad ng mga disyerto. Bagamat mas mainam kung sa dagat sana ito gagawin dahil mas magiging makatotohanan, ngunit pinangangambahan na ituring itong provokasyon ng ibang mga bansa. Ayon sa mga pagsusuri sa naturang mga imahe na kuha ng satellite, ang istruktura ng carrier ay nagsimulang binuo noong tagsibol ng taong 2019. Dumaan na ito sa maraming beses na pagtatayo at nasira noong December sa parehong taon sa hindi malaman na dahilan. Gayunpaman, pagsapit ng September 2021, muling binuo ang parehong istruktura at bago ito nailathala, tagumpay itong nakompleto noong unang bahagi ng October 2021. Sa patuloy na pag-aanalisa ng mga nakuhang larawan, pinapakita nito ang patuloy na pagtuon ng China sa pagpapalakas ng kanilang anti-carrier na kakayahan na may malinaw na pagpapahiwatig na ang mga ito ay para kontrahin ang mga barkong pandigma ng Amerika. Pero sa totoo naman talaga, mga utol, yung dalawang bansa na yan, yung China at Amerika, talagang nagre-ready. Alam natin yon, halos buong mundo naman ay naghahanda para sa digmaan. Siyempre, naturalesa, papracticein nila o tetestingin nila yung kanilang mga weaponry, yung lakas ng kanilang mga kagamitang pandigma, 'di ba? So dito sa punto ng China,
gusto nilang malaman kung kaya nilang wasakin ang aircraft carrier ng Amerika. Kung yung aircraft carrier, mga utol, isa yan sa, kumbaga, isa yan sa parang pinakamalakas na, although ito'y mahina sa hindi to panlaban, pero kasi ito'y magbibit-bit ng mga aircraft carrier nga, ng mga jet fighters, ng mga pandigma ng isang bansa. Kumbaga, pag fleet na kasama ang aircraft carrier, at alam natin, pag sinabing Navy, isa sa pinakamalakas ng US Navy. Although, mas maraming mga barko ang China. Pero alam natin na kung weaponry ang pag-uusapan, di hamak na mas advanced ang weaponry ng Amerika. So, syempre, yun ang pinangangambahan. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pinagpapatuloy o hindi nag-i-engage ang China pag United States na ang nakikialam, kagaya doon sa China, kayang-kaya naman nila lusubin sa Taiwan pala, kayang-kaya naman nila lusubin ng China ang Taiwan. Ngunit bakit hindi nila magawang lusubin? Dahil alam nila makakalaban nila ang Amerika. So until then, kapag ready na sila na tapatan ng Amerika, baka doon na magsimula mag-engage itong China. So ano masasabi nyo dyan? Mamaya i-check natin yung report o yung article tungkol dito sa pagpapractice ng China sa pag-atake sa mga aircraft carrier ng Amerika. Inaw na pagpapahiwatig na ang mga ito ay para kontrahin ang mga barkong pandigma ng Amerika, aircraft carrier at mga missile destroyer na itinalaga sa US Navy 7 Fleet na nag-ooperate sa rehiyon ng Indo-Pacific. Tama. Regular na nagpapatrolya sa mga katubigan malapit sa China ang mga barko ng US Navy 7 Fleet. Madalas din ang mga itong magsagawa ng mga pagsasanay militar at freedom of navigation operation na siya namang madalas na ikinagalit ng mga Chino. Tama. Ayon sa ulat, ang nadiskubring pinaniniwala ang peking mga barkong target sa disyerto ng China ay hindi ang kauna-unahan. Kung babalikan ang mga taong 2003, gumagamit rin noon ang Chinese military ng isang malaking concrete base pad na halos kasing laki ng isang aircraft carrier bilang kanilang target practice. Matatagpuan ito sa Zhuangqingzhou Missile Test Center ng China. Gayunpaman, ang bagong nadiskubre sa disyerto ay sinasabing mas nag-evolve at ang bagong target na barko ay mas naging makatotohanan. Ayon sa mga pag-aanalisa, ang malawak na detalye ng mock-up vessel kasama ang paglalagay sa mga sensor sa paligid ng barko ay nagpapahiwatig na ang lugar ay talagang inilaan para sa masinsinang pagsasanay. May kahangahangang kakayahan ng China na magsagawa ng mga missile strike laban sa mga kaaway nito, lalo na ngayong tila walang katapusan ang mga nangyayaring regional conflict. Ang kanilang mga anti-ship missile programs ay pinamumunuan at pinangangasiwaan ng People's Liberation Army Rocket Force na nasa serbisyo na mula pa noong Cold War. Bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Ang mga kakaibang larawan na nakuha mula sa satellite ay natuklasang malapit sa dating target range ng China kung saan sinusubukan ng iba't ibang uri ng intermediate range na anti-ship ballistic missile, kabilang ang DF-21 na inilabas noong 1991 at ang DF-26 na inilabas lamang ng ilang taon bago ang pagtuklas ng base. Ang DF-26 na madalas bansagan ng mga kritiko ng China bilang carrier killer ay isa sa mga pinakamahalagang asset ng People's Liberation Army Rocket Force o PLARF arsenal. Maaari din nila itong gamitin para atakihin ang parehong mga target na nakabatay sa lupa at mga sasakyang pandagat. Gayunpaman, ang accuracy data ng missile ay nananatiling hindi malinaw. Sa sinabi Anyway, mga utol, kahit naman aminin natin o hindi, di ba? Etong nangyayari ngayon sa kapaligiran o sa mundo, yung halos buong mundo, iuulitin ko lamang, ay naghahanda para sa napipintong gera. At feeling ko, duda lang ako, ito'y teorya ko lamang, feeling ko, alam na ng mga world leaders, yung matataas sa tao sa lipunan, na kung kailan magsisimula ito. Ito'y parang inevitable, parang nakakasana kung kailan mangyayari. So, 'di ba, pinredict nitong ng isang director ng CIA, pero na siyang pinabulaanan ng mundo. Pinredict ng director ng CIA ng United States of America na 2027 daw di umano aatakihin o i-invade na ng China ang Taiwan. Bakit daw 2027? Kasi daw yun yung panahon o yung taon na handa na ang China para dumigma. At yun ang nakakatakot doon, mga utol. Pero kahit nga i-deny natin hindi natin ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-deny yung fact na buong mundo, yung malalakas doon na lang sa mga malalakas na bansa ay naghahanda sa gera. Kaliwat kanan ang mga joint military exercises, may tension dito sa Indo-Pacific, may tension sa Middle East,
may gera na sa Ukraine at Russia, then nagre-ready ang North Korea. Siyempre, anin mo pa yung China, nagre-ready talaga. Tsaka siyempre, ayan na nga, yung tension na binabato nila dito sa Indo-Pacific region. Yan, di ba? Buong mundo ay naghahanda. Basically. So, paano? Di ba? Alam natin na pwede mangyari, pero kailan? Di ba? Kailan? Sana, wag matuloy. Kasi nag-uusap pa rin naman sila, pero although kahit nag-uusap sila, alam natin na nag-iiringan pa rin. And to check itong tungkol dito, mga utol, sa featured video natin, dumako tayo dito, no? Bloomberg, mula sa Bloomberg. Ayan, mga utol. China uses fake US aircraft carrier for missile target practice. Kung hindi sila naghahanda, bakit nila yung ginagawa? O hindi sila naghahanda, pinagpapracticean na nila kung gaano kalakas, kung gaano anong kakayahan ng kanilang mga missile para pabagsakin sirain o wasakin ang US aircraft carrier. Ayan, satellite image of a mock-up US Navy vessels on rail in the Taklamakan Desert, Xinjiang, on October 22. Okay? So, hindi na natin mababasa kasi kailangan nating pero just the same. Yung legitimacy nitong report na ito, totoo. Ayan, mock-up carrier destroyer spotted in the facility in Xinjiang. Satellite images shows the target mounted on rails. Ito yun. Okay, mga utol. So, ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Tuloy na natin tong featured video natin. Naman ng pinakahuling ulat mula sa US Department of Defense sa patuloy na paglakas ng puwersang militar ng China at pagkakaroon ng carrier killer na mga armas. Nagbibigay ito sa People's Liberation Army Rocket Force ng kakayahang magsagawa ng long-range precision strike laban sa mga barko, kabilang ang mga sasakyang panghimpapawid palabas sa Western Pacific mula sa mainland China. Noong July 2019, unang nagsagawa ng live fire na paglulunsad ng 6 sa kanilang carrier killer ballistic missile sa tubig sa hilaga ng Spratly Islands ang People's Liberation Army Rocket Force. At bilang karagdagan, nakagawa rin ang hukbo ng China ng air at ship-launched anti-ship missile na maaaring gamitin sa isang combat scenario. Nang tanungin ng China tungkol sa mga larawang nakuha ng satellite sa kanilang disyerto, tugon ni Wang Wenbin, ang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, hindi umano niya alam ang nangyayari. Ang inilabas na mga larawan nakuha mula sa disyerto ng China ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihan na bansa. Isang ulat din ang inilabas ng Pentagon na nagsasaad na mabilis na pinalawak ng China ang kanilang nuclear arsenal force. Mas mabilis ito kaysa sa kanilang inaasahan. Maliban pa riyan, patuloy ding pinapalakas ng China ang kanilang kakayahan at konsepto upang manalo sa mga digmaan laban sa isang malakas na kaaway na tumutukoy sa Estados Unidos. Ang ulat ay tila nagpapahiwatig na sa loob lamang ng ilang dekada ay tila napantayan na ng Beijing ang lakas at puwersa ng Amerika o nahigitan pa. Tinutukoy din ng dokumento ang mga pagsisikap ng People's Liberation Army Rocket Force upang gawing mas makatotohanan ang kanilang mga test at pagsasanay militar. Nagbigay ng pagkabahala sa Estados Unidos ang patuloy at tumitinding pag-upgrade ng militar ng China sa mga nakaraang taon, lalo na sa mga nangyayari sa kanilang tensyon dahil sa isyu sa Taiwan, South China Sea at military dominance sa Indo-Pacific. Totoo yan, mga utol. Yan ang nakakatakot kasi kung sakaling matutuloy itong digmaan na ito, no? Nuclear strike na no? Birahan na lang ng missiles, drones, ganun muna Ganun magsisimula yan, wala namang paglusob ng mga personals Talagang birahan lang yan ng mga high precision missiles nila no? So talagang gunaw, no? Kawawa yung lalapagan. Kaya nakakilabot. Anyway, sana nga hindi matuloy. So ano magagawa natin kapag itong mga to talagang nag-engage na doon. Pero one good thing, no? Nag-uusap na si President Joe Biden at si Xi Jinping. Pero kahit na nag-uusap patuloy pa rin naman yung iringan nila. Cold War na nga nagsisimula na nga 'di ba mga utol? So ang aasahan na lang natin kumbaga manalangin na wag matuloy itong napipintong gera kasi hindi lang naman to gera ng United States of America at ng China. Gera na to ng buong mundo. Okay? Magdo-domino effect yan mga utol. Yung alyansang binuo diyan na maglalabasan. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na natin.
Sa mga larawang nakuha mula sa disyerto ng China, maraming mga eksperto ang naniniwala na talagang nagsisikap ang China na bumuo ng Totoo yan. mga kakayahan laban sa mga carrier ng Amerika. Bilang karagdagan, ang mga nakuhang larawan ay natuklasan. Sa gitna yan ng tumitinding alalahanin ng China at Amerika dahil sa Taiwan. Ang Taiwan ay mayroon ngayong napakaraming armas na karamihan ay nagmula sa Amerika. Dahil ito sa hinihiling ng batas ng US na dapat tiyakin ng bansa na may pagtanggol ng Taiwan ang sarili nito. Kaya ang banta rito ng China na sasalakay ay itinuturing bilang isang matinding alalahanin. Dahil sa patuloy na paglala ng sitwasyon, ang mga opisyal ng Amerika ay lalong nag-iingat sa China. Sa mga nakaraang taon, walang habas na nagpapalipad at nag-deploy ng mga fighter jet at mga warship ang China sa kalangitan at mga dagat sa paligid ng Taiwan. Tama. Masinsinan ngayon ang paghahanda ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng naval patrol sa pagsisikap na hadlangan ng China na kumilos at makuha ang kontrol sa Taiwan. Nananatili man ngayong nangingibabaw ang US Navy sa lugar, ang malawak naman na resources nito ay nahahati sa pagitan ng Indo-Pacific, Persian Gulf, Mediterranean at marami pang ibang lugar na kung saan mayroong interes ang Amerika. Lubos Mga utol, yun yung mga nangyayari, no? Hati ang puwersa ng United States kasi nakapag-deploy sila dyan sa Middle East, doon sa Persian Gulf. Pero, just the same, alam naman natin na ngayon, sa ngayon, ilang pa rin ang China na umatake. So, yung Taiwan ang uunahin nila, kumbaga, kung sakali man, hindi naman United States agad eh. Hindi naman sila mag-i-engage dyan eh. Sa ngayon, paano sa mga susunod na panahon, alam natin, patuloy silang nagpapalakas. So, ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat, Maharlika TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Software Production. Ako ay nagpapasalamat sa wala sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.